At para bigyan nga kayo ng context dito sa videong ito, sinabi nga ni Kabayan na sinagot lang naman niya ang tawag kasi nga nag-e-expect siya ng tawag nung araw na iyon. At akala niya yung tawag na yon ay yun na yung iniintay niya. At alam naman daw niya sa simula pa lamang na scam na ang tawag na yon. Pero tinuloy pa rin niya ang pakikipag-usap dito kasi nga laking gulat nito sa dami nitong alam tungkol sa kanyang mga detalye, ang kanyang buong pangalan, ang account number, at ang mga specific transaction na ginawa niya noong mga nakaraang araw. At lahat nga daw na iyon ay dinisclose pa na walang proper verification na ito nga raw hindi kadalasang ginagawa ng mga agent ng Union Bank. Ang atake nga ng scammer ay papaulanan kayo ng mga correct information para mapil nyo na legit sila dahil alam na alam nila ang mga information na tungkol sa inyo. At kung paano nga nangyari at paano napasuko nitong si Kabayan itong nasabing scammer, panoorin natin ang videong ito. Ano pa malaking usage mo sa credit card ng payment ito? Nakikita niyo po yung mga ano ko? Transaction? Yan, Yes naman syempre po. Meron kayong payment dito noong October 9 pa no, 120. Okay. So nakikita niyo po pala yung transactions namin. Oo. Meron kayong due this coming October 20. Nasa 96,000, almost 97. Bukod doon, may bago kasi kayong usage sa credit card ninyo ng 120 pay direct. So, pagka sinangkap mo yan, ang usage mo na sa credit card, nasa almost 217,000. Yes, oo. Yun ba yung sinasabi mo? Yung remaining na limit ng credit card ko, yun yung ika-cash natin? Oo. Ngayon, ito-transfer namin yung cash ma'am to your account po. Buo, walang bawas. Pero 3 to 5 business days kasi tayo kung wala kang savings account ni Union Bank. Pwede naman ito kung gusto mo Gcash account. Within this week naman makukuha mo siya. Ano pa kung may savings account mo? Sa Gcash ko, pwede ko siya agad makuha. Oo, limited to ma'am. Hindi ito all the time available na selected na pili lang kayo ngayon kaya kayo natawagan para maka-avail. Pero kung hindi nyo Parang lucky winner, gano'n. Hindi naman po. May offer lang talaga siya pero hindi lahat nabibigyan ng chance. Ito lang po, 1,005 pesos lang. Maliit lang naman po. Hindi ko po kaya mo. March na po siguro or February. Baka nga Pero March na yung eh. ano, Baka pwede mo pakiusapan yung boss mo, ma'am. ma'am, hindi ganun yun. Ay, hindi ganun May yun. may process po tayo. By the way, ma'am, kung hindi mo na siya i-consider, May ninang ako dyan sa Union Bank eh. Baka pwede natin. Ninang ako dyan sa Union Bank. Baka, Even if, ma'am, kasi hindi naman po dadaan sa pag-usapan, ganun, kasi may sinusunod tayong process. hindi yan pwede pakiusap sa boss mo na March na lang bayaran. Hindi mo talaga... Hindi siya ganun. Kahit sa credit card, ma'am, Eh kasi bakit mo ako bibigyan ng 93,000? Eh, saan, ba't ako yung napiling qualification winner? niyo po yun. Qualification. Ma'am, hindi yun winner. Ma'am, hindi yun winner, ha? Hindi kayo nanalo kasi babayaran Ah, kayo naman. babayaran pa rin. Oh, pag binayaran ko na nga yan, hindi ko nga kaya gagawin mong installment. Hindi po yun. Ninang ko na lang kakausapin ko, mahirap yata ito eh. Ako na lang po muna magsasalita para mas maintindihan niyo, okay? Hindi mo kilala si Rosemary? Transaction. Rosemary, Katindig. malawak po ang malawak po ang Union Bank, iba-ibang branch bank sa buong Pilipinas. So, hindi natin alam kung saan. Edi, alam ko magkatrabaho lang kayo niyan kasi pareho kayong Union Bank eh. Hindi niyo po kilala yon yung ninang ko po? Hindi po talaga, hindi po. Yung si Rosemary, Katindig. Baka po pwede pong ipakiusap, baka po pwede ipakiusap niyo sa kanya na gawing February na lang po yung ano ko, yung bayarin ko. Kasi gusto ko sana makuha yung 93,000 ma'am eh. Sa branch, Ma'am, hindi kasi, sa Antipolo. hindi kasi ganun yung process, ma'am. Hindi ko kasi ganun yung process namin. Sige. Hindi, okay na po. Sige po. Kung December ko po babayaran yung 93,000 ma'am. Sige po. Oo, yun. Payag na po ako ma'am. Paano ko po makukuha yung 93? Oh, ma'am, ganito mag-explain ako sa'yo, ma'am, ha? Hindi ma'am, excited na kasi ako eh. 93. Minsan lang ako makakakuha ng ganyan kasi yung... Okay. Sige ma'am, i-process mo na ngayon. Okay, ma'am, ganito, 93,000. Ay, yung adobong niluluto pala. Ayun, ano yun mo? Ma'am, yung Ay. 93,000 ilang months na bayaran. Hindi ko. Tanong ko muna yung tinang ko, ma'am.
Thank you po, Miss Leia. Salamat po. Ayaw niyo po ba na gawing February na lang, ma'am? Hindi naman, sige na po, salamat. Okay. At thank you po, Miss Leia Santos. Sayang yun. Sumuko siya. Sobrang kumakausap, sumuko. Yes. Opo. Ayaw. Ay, hindi niya kilala si Ninang Rosemary. Walang puso eh. Alam niya lahat, di ba? Ang galing niya. Ang galing niya. Ang galing mo. Ibig sabihin, alam talaga nila yung mga ano. Napakagaling ng scammer para malaman nila yung mga ganitong information. Doon pa lang sa unang segue ng scammer talaga naman kung hindi ka aware doon sa mga bagay na dapat hindi nila dinidisclose ay pwede kang mahulog sa ganitong klaseng pang-scam. After nga niyan, binerify nga nitong si Kabayan sa mismong Union Bank at tinawagan nga niya ang customer service ng Union Bank para i-verify kung may connected ba talaga itong naunang tumawag sa kanya sa Union Bank. At ito nga ang actual na phone call nitong si Kabayan sa mismong agent. Welcome to Union Bank. Starting September 13, 20. Good evening po. How may I help you? Hi Mel, so I just wanted to clarify something or I just wanted to ask you a few questions kasi yesterday I received a call, no? So this person is saying na she is from Union Bank and ayun, she's offering me pay direct installments, you know, everything. I just want to know if it's a scam. Totoo ba ang mga Union Bank na representatives, are they allowed to do that? Meron tayo tinatawag na sales officer. Yun yung mga nag-offer ng sales availment. Kung meron talagang offer, ma'am, sa account nyo. Pero, i-check natin, ma'am, yung number kung affiliated with Union Bank. May copy pa kayo ng number, ma'am? Yes, let Ano me. yung big Sige pa. Sige, sige. It's 02 7754 7708. Wait lang po. Mm-mm. Hindi siya ma'am affiliated with Union Bank po. Ano yung mga nabigay niyo ma'am na information? Nagbigay po ba kayo ng information like sa online banking? Wala. Or anything po ma'am? Wala naman po akong binigay na information kasi Yung regarding kasi sa pay direct, hindi rin naman siya part for sales offer or any promotional ma'am ni Union Bank. Kayo lang po ang may access noon. At Oo. ginagawa lang yun through mobile banking Okay. or mobile app po. So sa part pa lang din ma'am nag-reflect na kasi first, hindi kasi namin dinidiscuss ang regarding for pay direct po. Nag-focus tayo ma'am for insurance at saka personal loan po. how about Sa mga Easy Cash? na kasi ma'am, hindi naman lahat is may offer for Easy Cash po. So, Yes. kayo dapat yung tumawag ma'am na mag-seek ng assistance kung gusto yung mag-avail ng mga Easy Cash availment ni Union Bank po or any Union Bank availment pa yan ma'am. Example, pag tumawag sa akin yung sales representative, hindi niya pa ako bine-verify. Wala pa siyang tinatanong sa akin. Okay lang ba yun? Alam niya na agad yung, yung mga yung transactions ko, yung mga card number ko. Tama ba yun na ginagawa ng isang representative? Hindi ma'am, kino-confirm lang namin kung ano ang last 4 digits ng credit card nyo. Ano ba yung binigay sa inyo ma'am? 16 digits card number? Full card number? My full name, yung card number ko din, and then also yung mga transactions like date, like yung amount, ganun. Ganun siya, Mel. Hindi ma'am, kasi baka mamaya alam lang nila or may tracking lang sila sa credit card nyo. Pero hindi kami ba nagve-verify na mga transaction. Agent namin kasi kami footprint. So kung sino yung nakausap yun nung time na yun naman kung sales yan, makikita ko na ilang parent kayo ng sales and kung ano yung type ng sales ma'am na binenta sa inyo. So check ko si history ma'am, wala naman pong any log for October 13. Okay. Sorry, 2025. September 30 yung pinakadulo na nag-call kayo ma'am sa amin. Pero ibang concern po ito. Yeah. What would you advise or recommend during these calls? Ano yung mga red flags? Ay ma'am, kung wala naman pinabigay ma'am na any information sa account po ma'am, hindi natin ipaprocess ma'am yung images login. Is, how about sa mga makaka-receive ng call, Mel? Ano yung mga advice mo? Parang paano namin ma-verify na if it's from Union Bank talaga? First po ma'am, hindi talaga kami kumukuha na any information. Or hindi kami yung nag-indicate ma'am, nag-initiate na ito yung card number nyo. And direct to the point po yun. Hindi kami nag-verify ma'am ha Oo. ng last transaction na ginawa nyo po. How about yung Easy Cash? Do you offer them na parang, sa GCash mo na lang natin siya i-transfer? Ganon. Do you offer that? Ma'am, hindi mo makita. Actually, sinasabi niyo pa namang fraud na po yan. Madami namang nabiktimang fraud. Especially ma'am first, yung pay direct daw nila transfer sa GCash.
Eh, hindi naman ganun ang process for PayDirect po. Yun, sa EasyCash din, yun nga ma'am, hindi na rin lahat is may offer. So tinanggal na kasi ma'am yung kami tumatawag na mag-initiate for EasyCash na, for protection yun din po. Tumatawag din lang kami ng insurance na yung in-offer natin ngayon. Yun na pong familiar ka with our insurance. U-Shield ba From yun? in life, yung mga U-Shield, U-Pro, U-Protect po. Yun naman din tinatawag namin. Hindi naman about fulfillment or EasyCash. First ma'am, wala talagang PayDirect. Hindi namin tinatawag yun. Yes, Sa yes, po. yes. Thank you, thank you. So, hindi rin naman directly nagka-transfer for GCash. Of course, kung ina-offer natin, UB to UB po muna. So, transfer mo naman sa union ng account bago tayo mag-receive sa any other non-UB cards po or any e-wallet. Last option yun. Ah, okay. So, pwede siya, pero last option lang siya, and basically hindi siya talaga ino-offer masyado, right? Yes, oo, hindi GCash ang pinaka-first option. Kasi this is kasi GCash. UB to UB, papa-openin kayo ng account kung wala naman yung savings for disbursement po. Pag o-openin mo na namin kayo, ma'am, ng savings. Kasi real time lang din naman po yun. Makaka-open naman agad. Thank you so much, Nel. You are so very helpful. Para sa mga kababayan natin na posibleng makareceive ng ganitong klaseng tawag, lalong-lalo na kung nasa Union Bank kayo or nasa ibang bangko, karamihan naman sa mga bangko ay hindi yan nagbe-verify ng mga last transaction. Okay? Lalong-lalo na kung yung tawag nila ay may kinalaman sa mga promotion, yung mga ganon. So, wag tayong basta-basta maniniwala or wag tayong basta-basta mahuhulog sa kanilang mga trap. Though yung mga information na pinoprovide nila ay talaga namang legit at accurate, pero wag tayo basta-basta magbibigay ng mga information, lalong-lalo na kung wala naman tayong ine-expect na tawag galing sa mismong bangko ng araw na iyon. At mas maganda rin kung tumawag tayo agad-agad sa mga bangko natin para i-verify kung affiliated ba talaga yung mga number na na-receive natin para makaiwas tayo sa mga ganitong klaseng scammer. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga viral video at balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.